Ako si Banji, isang kasambahay sa Kuwait. 3 taon na ako nagtatrabaho dito para sa pamilya ng mga amo kong Arabo. Mabait sila, pero may isang lugar sa bahay na ayaw nilang pinupuntahan ko. Ang lumang storage room sa dulo ng hallway. Never go there, Banji. Sabi ng amo kong babae. Siyempre sinunod ko ang bilin. Pero isang gabi, nagising ako sa may hinang katok mula sa direksyon ng storage room. Nilibot ko ang mata ko sa kwarto. 3:00 ng madaling araw. Binaliwala ko na sana. Pero lumakas ang katok. Tapos may narinig akong humihikbi. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa labas. Walang tao sa hallway, pero ramdam kong may nakatingin sa akin. Bumalik ako sa kwarto at pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Kinabukasan, tinanong ko ang kapwa ko kasambahay na si Joy. "Narinig mo ba yung katok kagabi?" Tanong ko. Biglang nanlaki ang mata niya. Banji, wag mong sabihing lumabas ka. Nagkatinginan kami. Sa kanya ibinulong ang isang lumang kwento. Taon na ang nakalipas. May Pilipinang kasambahay na nagtatrabaho sa bahay na ito. Minsan daw, nagkamali siya at pumasok sa storage room. At hindi na siya nakita pang muli. Simula noon, ay kumakatok na sa madaling araw. At ang huling nakarinig noon, biglang nawala kinabukasan. Ako si Bergie. 5 taon na ako nagtatrabaho bilang kasambahay dito sa Saudi Arabia. Malayo sa pamilya, mahirap, pero kinakaya ko para sa kinabukasan ng anak kong si Janjan. Isang gabi, pagod na ako matapos ang maghapong gawaing bahay. Habang nakahiga, nag-vibrate ang cellphone ko. Tumatawag si Janjan. "Kailan ka uuwi?" Napaubo ako bago sumagot. "Malapit na anak. Kamusta kayo dyan? Si Papa mo?" "Si Papa po umiiyak kanina. Sabi niya, miss ka na daw niya." "Sabihin mo kay Papa, konting tiis na lang. Magpapadala ako bukas ha." "Sige po Mama. Ingat kayo dyan ha." Matapos ang tawag, nagpatay na ako ng ilaw. Pero biglang may naramdaman akong malamig na hangin. Dahan-dahan akong tumingin sa paligid. Walang tao. Pero parang may aninong dumaan sa sulok ng silid. Wala naman akong kasama sa kwarto. Sinubukan kong baliwalain at nagtalokbong ng kumot hanggang makatulog. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng cellphone. Nakita ko ang pangalan ng asawa ko sa screen. "Hello?" Pero hindi siya ang narinig ko. Sa halip isang basag at malungkot na tinig. "Ma'am Alma, si Janjan po." Nanlambot ang katawan ko. "Bakit? Anong nangyari?" "Pasensya na po. Kagabi pa po siya. Wala na po siya." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napasigaw ako. Napahagulgol. Pero may isang bagay akong hindi maintindihan. Kung kagabi pa namatay si Janjan, sino ang kumausap sa akin sa telepono? Ako si Ronron, isang janitor sa isang lumang hotel dito sa Canada. Tahimik lang ang trabaho ko. Maglilinis, magtatapon ng basura,
tapos uuwi na. Pero may isang lugar sa hotel na ayaw puntahan ng ibang staff, ang basement. Ayon sa matagal nang nagtatrabaho rito, may isang lumang kwarto sa basement na hindi na ginagamit. Hindi raw dapat buksan yun. Isang gabi, ako ang naka-assign sa basement. Habang nagwawalis, napansin kong may pinto na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan akong lumapit. Bakit bukas to? Bulong ko sa sarili. Sumilip ako sa loob. Madilim, amoy alikabok at may lumang kama sa sulok. Nang biglang, may narinig akong mahina pero malinaw na boses. Tulong. Nanigas ako. May tao sa loob. Kinuha ko ang flashlight at tinutok sa kama. Wala namang tao. Pero may gumalaw sa ilalim ng kama. Parang may gumapang. Bumukas ng kusa ang pinto at may malamig na hangin na dumaan sa akin. Mabilis akong tumakbo paakyat. Pagdating ko sa reception, hingal na hingal akong nagtanong. Sinabi ng matandang manager, Ron, ilang beses na kitang pinapayuhan na wag mong bubuksan yun dahil ang huling nagbukas. Napatigil siya at umalis. Lalo ako naguluhan. Pero hindi na ako muling sumuway sa mga utos sa akin. Para na rin sa ikaliligtas ko habang nasa ibang bansa ako. Ako si Jack, isang factory worker sa South Korea. Matagal-tagal na rin ako nagtatrabaho rito. Nagsasakripisyo para sa pamilya ko sa Pilipinas. Isang araw, bigla akong tinawagan ng manager. Jeff, may bad news ako. Kailangan natin bawasan ng empleyado. At isa ka sa matatanggal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano na ang pamilya ko? Sa huling sweldo ko, agad ako nagpadala ng pera sa Pilipinas. Matapos yun, tumambay ako sa isang park malapit sa dorm. Nag-iisip ng gagawin sa buhay. Habang nakaupo ako sa isang bench, may lumapit sa akin isang matandang Koreano. Payat siya at may malalim na tingin. Mukhang may iniisip ka, bata. Sabi niya. Tinagalog ko na lang po para mas maintindihan natin. Ngumiti ako ng pilit. Wala na kasi akong trabaho. Hindi ko alam ang susunod na gagawin. Tumango siya. Alam mo, pag may pintong nagsara, meron ding bagong bubukas. Napaisip ako. Naramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid. Pagtingin ko sa matanda, wala na siya. Napatingin ako sa paligid. Wala naman ako nakitang umalis. Para bang bigla lang siyang nawala. Nang makarating ako sa dorm, inatanggap akong mensahe mula sa isang kasamahan ko. Jeff, may nakita ka matandang Koreano sa park? Oo, bakit? Matagal siya bago sumagot. Siya ang dating may-ari ng factory natin. Matagal na siyang patay. Nakikita lang siya ng mga manggagawang paalis na. Nagtaka ako. Inisip ko kung siya ba yung may-ari ng factory na pinapasukan ko. Pero pinabayaan ko na lang. At noong mga sumunod na araw, pinilit kong maghanap ng trabaho. At sa kabutihang palad, kahanap naman ako. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbasa ng kwento. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Buboy. Isang driver sa isang mayamang pamilya dito sa Saudi Arabia.
Madalas akong bumabiyahe sa malalayong lugar, lalo na sa disyerto, kung saan tahimik, madilim at walang ibang sasakyan sa kalsada. Isang gabi, inatusan akong sunduin ng anak ng amo ko sa isang resort sa dulo ng disyerto. Habang nagmamaneho, napansin kong may isang lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. Bakit may tao sa ganitong lugar? Bulong ko sa sarili. Inilabutan ako, pero hindi ko nalang pinansin. Sabi kasi sa akin ng matatandang driver dito, huwag kang hihinto sa disyerto para sa kahit sino. Pinagpatuloy ko ang pagmamaneho, pero ilang minuto lang ang lumipas, may nakita akong parehong lalaking nakatayo ulit sa unahan. Imposible. Napakabagal lang ng takbo ko kanina. Hindi siya dapat nauna sa akin. Nagdesisyon akong wag lumingon at dumiretso lang. Pero nang tignan ko ang rearview mirror, nakaupo siya sa backseat. Napahinto ako sa sobrang takot. Nanginginig ang kamay kong binuksan ng pinto at tumakbo palabas ng sasakyan. Nang lumingon ako, wala nang tao sa loob. Dali-dali akong bumalik sa sasakyan at umarurot papunta sa resort. Pagdating ko roon, nanginginig pa rin ako. Tinanong ako ng guard kung bakit ako mukhang natatakot. Sinabi ko ang nakita ko. Napatingin siya sa malayo bago nagsalita. Nakita mo rin siya? Dati siyang driver dito. Nawala siya sa disyerto 5 taon na ang nakakalipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakikita. Ako si Jeric, isang factory worker sa Taiwan. Dito ko na ginagawa ang lahat. Trabaho, kain, tulog. Paulit-ulit lang ang buhay. Ang nagpapalakas lang sa loob ko ay ang pamilya ko sa Pilipinas, lalo na ang asawa kong si Ann at ang anak naming si Jacob. Isang gabi, habang nasa dorm ako, nag-video call si Ann. Pa? Si Jacob oh. Gusto kang makita. Nakangiti akong kumakaway sa screen, pero napansin kong matamlay si Jacob. Anak, okay ka lang? Tanong ko. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Jacob? Biglang nag-static ang screen. Para bang nagloko yung signal. Pero sa gitna ng static, nakita kong may isa pang mukha sa likod ni Jacob. Isang babae, pero walang mata. Napabalikwas ako. Ann, sino yung nasa likod ni Jacob? Biglang naputol ang tawag. Kinabukasan, nag-chat si Ann. Pa? Pasensya na. Hindi na kita natawagan ulit kagabi. Pagod na ako. Si Jacob nga pala. Nilagnat siya buong gabi. Hindi ko na sinabi ang nakita ko. Nang muli akong nag-video call, maayos naman na. At hindi ko na ulit nakita yung babaeng walang mata. Simula nun, sinarili ko na lang yung nakita ko ng nakaraang gabi. At hindi ko talaga ikunento yun sa asawa ko. Ako si Lorna, 18 taong gulang, at ito ang kwento ng gabing halos hindi na ako makauwi ng bahay. 6:00 na ng gabi at naglalakad ako pauwi mula sa eskwelahan sa barangay San Isidro. Bihira nang may dumadaan sa ganitong oras. Tahimik ang paligid. Tanging yabag ng sapatos ko sa semento ang maririnig. Pagliko ko sa isang madilim na iskinita, napansin kong may nakaparadang puting van sa dulo ng kalsada. Puting-puti ito, walang plaka, walang marka. Para multo sa dilim.
Hindi ko ito pinansin. Pero habang papalapit ako, bigla itong umusad. Mabagal, sabay ng hakbang ko. Napahinto ako. Tumigil din ang van. Nanginginig na ang kamay ko habang hinihigpitan ko ang hawak sa bag. Sa utak ko, umaalingaw-ngaw ang mga kwentong narinig ko noon. Mga batang bigla na lang nawawala. Mga katawang natagpuan pero wala nang lamang loob. Hindi, katang-isip lang yun. Pilit kong sinasabi sa sarili ko. Pero hindi ko makakaila ang lamig na pawis sa batok ko. Tapos bumukas ang pinto. Madilim sa loob ng van. Pero may gumalaw. Isang kamay ang lumitaw. Mahaba ang daliri. Nangingitim ang mga kuko. Mabagal itong gumapang palabas. Parang may hinahanap. Lumakas ang hangin. Dala ang mabahong amoy. Parang bulok na karne. Napaatras ako. Napakabilis ng mga pangyayari. Biglang sumara ang pinto. At humarurot ang van papalapit sa akin. Tumakbo ako. Narinig ko ang pag-arangkada ng makina. Ang tunog ng gulong na dumudula sa semento. Nanikip ang dibdib ko sa takot. Hindi ko alam kung may kamay nang aabot sa akin mula sa likod. Hindi ko na inisip. Pagdating ko sa kanto, mabilis ako lumiko at tumakbo papasok sa isang tindahan. Nanginginig ako habang sumisigaw ng tulong. Nang lumingon ako sa kalsada, wala na ang van. Pero alam kong hindi iyon imahinasyon lang. Ako si Jericho, isang grade 10 student sa isang pampublikong paaralan sa Barangay San Roque. Lagi akong ginagabi ng uwi dahil sa mga gawain sa school. Pero hindi ako natatakot. Tahimik at payapa naman kasi sa amin. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Mag-aalas 9 na nun. Solo ko ang kalsada, maliban sa ilang ilaw mula sa mga bahay at tindahan. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng highway, napansin kong may mabagal na sasakyang sumusunod sa akin. Isang puting van. Walang plaka. Madilim ang loob. Pinakaramdaman ko lang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Pero nang bilisan ko ang hakbang ko, bumilis din ito. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Pagdating ko sa isang madilim na bahagi ng kalsada, biglang bumukas ang sliding door ng van. Kita ko ang loob nito. Walang upuan, puro kadena. At may mga pulang mantsa sa sahig. May dalawang lalaking nakasuot ng itim ang sumulpot mula sa loob. Ang isa ay may hawak na panyo. Dito ko naramdaman ng takot. Mabilis akong tumakbo pabalik sa direksyon ng barangay hall. Naririnig ko ang mga tunog ng mga paang humahabol sa akin. Pati ang mabilis na pag-arangkada ng van. Napadpad ako sa isang iskinita. Huminto sandali. At sumiksik sa isang madilim na sulok. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinipigil ang hininga ko. Dumaan ang van. Mabagal. Parang may hinahanap. Ilang minuto akong hindi gumalaw. Ang sigurado na akong wala na ito, saka ako bumalik sa daan at tumakbo pa uwi nang hindi lumilingon. Simula noon, hindi na ako ginagabi ng uwi at palagi na akong sumasabay sa mga kakilala ko pag uwian na. Ako si Lovely, isang call center agent sa Makati. Dahil sa shifting schedule ko, madalas akong umuwi ng 10 oras ng gabi. Pero sanay na ako.
O akala ko lang. Isang gabi, pasado 2:00 na ng umaga, nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi sa barangay San Lazaro. Ilang minuto na akong nakatayo sa tabi ng kalsada nang huminto ang isang puting van sa harapan ko. Bumaba ang bintana. Isang lalaking nasa edad 40 ang nasa driver's seat. Nakangiti siya. Miss, saan ka? Sakay na, hatid kita. Alok niya. Hindi ako agad sumagot. Wala naman akong nakita pang pasahero sa loob. Tamang-tama, papunta rin ako sa may bandang south. Libre na to. Nag-aalangan man, sumakay ako. Mas okay na ito kaysa maghantay pa ng mas matagal sa kalsadang halos wala namang dumadaang sasakyan. Tahimik ang biyahe. Masyadong tahimik. Napansin kong hindi dumidiretso ang van sa main road. Sa halip, lumiko ito sa isang makipot na iskinita na hindi pamilyar sa akin. Kuya, dito po ba ang daan papuntang highway? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Biglang bumukas ang ilaw sa loob ng van. Napansin ko ang upuang inuupuan ko. May mga gasgas, tila ba pilit binaklas ng kung sino. At ang sahig, may mga pulang mantsa. Napakapit ako sa bag ko. Kuya, pakihinto po. Mahina pero matigas kong sabi. Wala pa rin siyang sagot. Sa rearview mirror, nakita ko ang mata niya. Parang walang buhay. Doon ako sinimulan ng matinding takot. Wala na akong inaksayang oras. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Mabilis akong lumundag palabas kahit umaandar pa ang sasakyan. Masakit ang bagsak ko, pero hindi ko na to ininda. Tumayo ako at mabilis tumakbo pabalik sa highway. Humingi ng tulong. Narinig kong huminto ang van. Bumukas ang pinto nito. Pero hindi ko na nilingon. Nang makarating ako sa highway, sakto namang may dumaang motorsiklo. Pinara ko ito at nagmakaawang ihatid ako malapit sa presinto. Nang bumalik kami sa iskinita kasama ang mga pulis, wala na ang van. Pero sa sementadong kalsada, may naiwan. Isang piraso ng damit na tila pinunit. Hindi akin yun. Ibig sabihin lang nun, may iba pang sumakay bago ako. Ako si Wesley, isang estudyante sa isang universidad sa QC. Hindi ko alam kung malas lang ba ako o talagang itinadhana akong makasakay sa isang puting van. Ang van na halos hindi na ako ibaba ng buhay. Gabi na noon, mga bandang 11:00, galing ako sa isang group study at pagod na ako umuwi. Wala nang masyadong pampasaherong jeep, kaya nang may humintong puting van na may signboard na Cubao, agad akong sumakay. May iba pang nakasakay, isang matandang babae, isang lalaking nakayuko, at isang batang babae na mahigpit na nakayakap sa bag niya. Tahimik ang lahat. Umupo ako sa tabi ng bintana at sumandal. Pilit na pinapakalma ang sarili sa antok. Ilang minuto lang ang lumipas. Pansin kong kakaiba na ang ruta ng van. Dapat diretso lang kami sa highway. Pero bigla itong lumiko sa isang madilim at tahimik na kalye. Napatingin ako sa ibang pasahero. Wala man lang bang magrereklamo? Pansin kong nanginginig ang matandang babae. Tila hindi niya rin alam kung nasa na siya. Sinubukan kong kausapin ang batang babae. Miss, alam mo ba kung tumitig siya sa akin? Walang emosyon ang mukha niya at maputla. Doon ko napansin na isang bagay na nagpahinto sa paghinga ko. Nakaangat ang mga paa niya sa sahig. Hindi siya nakalapat. Nanlamig ang buong katawan ko. Mabagal akong lumingon sa lalaking nakayuko. Hindi siya gumagalaw. Wala siyang hininga.
Gusto kong sumigaw, gusto kong bumaba. Pero bago ko pa magawa, biglang bumukas ang pinto sa harap. Isang lalaking nakaitim ang sumakay. Walang sabi-sabi. Hinatak niya ang matandang babae. Napasigaw ito. Nagpumiglas. Walang kahit sino sa loob ng van ang gumalaw para tumulong. Kasabay ng sigaw ng matanda, biglang sumara ang pinto. Nang magising ako, nasa gilid ako na isang kalsada sa may Commonwealth. Wala na ang van. Wala na rin ang ibang pasahero. Pero sa damit ko, may bahid ng dugo. At sa bulsa ko, may isang bagay na hindi sa akin. Isang lumang photograph ng batang babae. Yung kasama ko sa van. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan. Clarissa. Nawala. 1998. Ako si Enrico. Gabi na nang pauwi ako mula sa eskwelahan. Dahil sa pagod, dumaan ako sa shortcut sa likod ng paaralan. Isang tahimik at madilim na eskinita. Palaging sinasabi ng mga matatanda, iwasan ko ito. Habang naglalakad, napansin kong may puting van na nakaparada sa gilid ng kalsada. Walang plaka, walang ilaw. Paglampas ko rito, bumukas ang pinto. Dalawang lalaking nakaitim ang nakatayo sa loob. Hindi ko maaninag ang mukha nila sa dilim. Pero ramdam ko ang malamig nilang tingin. Sakay ka na, sabi ng isa. Napaatras ako. Hindi po, malapit lang bahay namin. Ngumiti ang isa. Mali. Mali ang ngiti niya. Masyadong malaki. Parang hindi natural. Binilisan ko ang lakad. Narinig kong sumara ang pinto. Pero hindi umalis ang van. Sinusundan nila ako. Ilang hakbang pa, bigla itong humarurot papunta sa akin. Tumakbo ako. Narinig ko ang yapak sa likod ko, palapit ng palapit. Ang puso ko, bumibilis ang tibok. Hindi ko na alam kung pagod o takot ang nangingibabaw. Pagdating sa dulo na eskinita, may malamig na kamay na biglang humablot sa akin. Napasinghap ako. Pagtingin ko, si Mang Tonyo, ang gwardya. Iyo, anong ginagawa mo rito? Galit niyang tanong. Hingal na hingal ako. Nanginginig. Nang lumingon ako, wala na ang van. Walang ingay ng makina. Walang bakas ng gulong. Tahimik ang paligid. Pero may naamoy akong kakaiba. Usok ng sunog na goma. At nang tignan ko ang sahig, may naiwang isang peraso ng itim na tela na tila mula sa suot ng isang lalaking nakita ko. Ako si Shai, 19 na taong gulang. At simula nung gabing yun, hindi na ako muling lumapit sa kahit anong puting van. Malapit lang ang bahay namin sa eskwelahan, kaya lagi ako naglalakad pa uwi. Sabi ni Mama, Huwag kang dadaan sa madilim na eskinita, lalo na kung may nakaparadang van. pero matigas ang ulo ko. Isang gabi, pauwi na ako nang mapansin kong may nakaparadang puting van sa kanto. Tahimik ito, hindi gumagalaw, pero bukas ang pinto sa likod. Dumaan ako sa tapat nito. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong humila sa akin para sumilip sa loob. Dahan-dahan ako lumapit. Madilim ang loob, amoy kahoy at kalawang. Akala ko walang tao, pero biglang may gumalaw sa sulok. Isang batang babae. Maputla siya, marumi ang damit at parang umiiyak.
Bata, anong ginagawa mo dyan? Dahan-dahan siyang lumingon. Doon ko nakita, wala siyang mata. Napaatras ako. Biglang sumara ang pinto ng van. Doon ko lang napansin ang driver. Nakatingin siya sa akin. Walang refleksyon. Dahan-dahan siyang ngumiti. Nang tumakbo ako palayo, narinig kong bumukas ulit ang pinto. May mahina akong narinig na boses sa likod ko. Tulungan mo ako. Nang lumingon ako, wala na ang van. Pero mula noon, tuwing dumadaan ako sa kanto, may naririnig akong mahina at pabulong na tinig. Sumilip ka ulit. Ako si Marcus at ang kwento ko ay tungkol sa isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao sa baryo namin sa Bicol. May isang bahay sa kanto na matagal nang abandonado. Napaniwalaan ng mga tao na may mga multo at mga espiritu roon, kaya't hindi na pinapasok ng mga tao ang bahay na yon. Pero noong isang gabi, napagdesisyonan kong silipin ito kasama ang ilang kaibigan ko. Hindi kami naniniwala sa mga kwento ng multo. Gusto lang naming maglakwatsa. Pumasok kami sa loob ng bahay at ramdam na ramdam namin ang malamig na hangin. Ang mga dingding ay puno ng alikabok at ang mga bintanay dadad ng punit na kortina. Naglakad-lakad kami sa mga silid hanggang makarating kami sa isang malaking sala. Doon, biglang may narinig kaming sigaw, malakas at nakakarindi. Hindi namin kinaya ang takot, kaya agad kaming tumakbo palabas. Pero bago pa kami makalabas ng bahay, may narinig kami sa likod, isang kaluskos. Lumingon kami at nakita namin ang isang babae sa may hagdanan. Tinutok ko ang flashlight sa kanya at wala siyang muka. Lumulutang siya. At ang mata niya lang ang makikita mong nagliliwanag. Bigla siyang sumigaw at ang tunog na yon ay parang sinasadyang ipasok sa aming mga utak. Ang amoy ng bulok na kahoy at bulok na katawan niya ay sumama sa hangin. Tumakbo kami, walang lingon-lingon. Pagdating namin sa labas, wala na ang babae. Pero ang sigaw niya, rinig pa rin namin sa buong paligid ng bahay. Matagal na nangyari to. Pero nung tinanong ko sa mga kababata ko ang bahay na yon, sinabi nilang wala na daw ito. Dahil pinag-iba na ng gobyerno. Dahil sa kalumaan at baka makadisgrasya pa daw. Wala na din ako sa Bicol. Pero minsan, bumibisita pa rin naman ako pag bakasyon. Ako si Rainier, isang dating sundalo na naatasang magbantay sa isang lumang kampo sa Bicol. Maraming kababalaghan ang naikukwento tungkol sa kampong yon. Mga ligaw na kaluluwa raw ng mga sundalong namatay noong digmaan. Noong unang gabi ko ron, ako lang ang naka-duty. Tahimik ang paligid, maliban sa marahang ihip ng hangin. Umiinom ako ng kape nang biglang may narinig akong kaluskos sa labas. Lumabas ako upang tignan. Wala naman ako nakita, pero napansin kong bumukas ng kusa ang lumang bodega sa dulo ng kampo. Dahan-dahan akong lumapit. Maigpit na hawak ang flashlight at baril ko. Sumilip ako sa loob. Walang tao. Pero nang paalis na ako, biglang may bumulong sa tenga ko. Sumasakit. Tulungan mo ako. Napatalon ako at agad na tinutok ang flashlight sa paligid. Walang tao.
Tumakbo na ako, pabalik sa barracks, nang biglang may nakita akong lalaking sundalo na duguan ng uniforme. Nakaupo siya sa isang sulok. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Nanginginig kong tanong. Daan-daan siyang tumingala. Wala siyang muka, puro sugat at dugo ang kanyang ulo. Napasigaw ako at tumakbo pabalik sa barracks. Kinabukasan, kwento ko ito sa mga veteranong sundalo sa kampo. Ang sagot nila, Huwag mong intindihin yan. Tagal nang naghahanap ng tulong ang mga sundalong namatay dito. matapos ang lahat ng mga pangyayari sa akin, sumulat ako sa aming head officer na magpalipat ng destino. At pumayag naman siya. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagbasa ng kwento. Ako si EJ at hindi ko kailanman makakalimutan ang nangyari sa akin isang gabi sa lumang bahay ng lola ko sa Bicol. Bata pa lang ako, sinasabihan na ako ng lola ko na lagi kong isara ang bintana bago matulog. Sabi niya, may mga gumagala raw na nilalang sa gabi, isang itim na anino na naghahanap ng mabibiktima. Isang gabi, habang natutulog ako sa kwarto, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagising ako at napansin kong nakabukas ang bintana. Tumayo ako para isara ito. Pero bago ko pa maabot ang bintana, napansin kong may isang figura sa labas. Isang matangkad na anino. Walang muka. Nakatayo lang sa ilalim ng puno. Hindi ako makagalaw. Tumitibok ng malakas ang puso ko. Biglang gumalaw ang anino. Dahan-dahan itong umakyat sa pader na parang malaking gagamba. Mabilis kong sinara ang bintana at tumakbo sa ilalim ng kumot. Nanginginig ako sa takot. Pinilit kong wag gumawa ng ingay. Maya-maya, may narinig akong kalmot sa salamin ng bintana. Dahan-dahan akong sumilip mula sa kumot. Doon ko nakita, nasa bintana na mismo ang anino. Walang mata, pero ramdam kong nakatingin ito sa akin. Napasigaw ako. Nagising si Lola at agad akong niyakap. Pinuntahan niya ang bintana at nagdasal. Pagkatapos ng ilang minuto, nawala ang anino. Matapos yun, hindi ko na muling pinabayaan ang bintana na bukas sa gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat sa pagbasa ng kwento. Ako si Javier at ang kwento ko ay tungkol sa isang karanasan ko noong bata pa ako sa isang liblib na baryo sa Bicol. Malapit lang kami sa isang malaking talon na kung saan may matandang alamat na umiikot. Sinasabi ng mga matatanda na may isang aswang na nagtatago sa talon at tuwing hating gabi, naghahanap ito ng mga mabibiktima. Hindi ko pinapansin ang mga kwento nila hanggang isang gabi. Nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa talon para maglaro. Nasa gitna kami ng talon at habang nagsasalita pa kami, bigla naming naramdaman na may madilim na anino na gumalaw sa paligid namin. Nagtawanan kami. Ngunit biglang tumahimik ang lahat. Ang hangin ay huminto. Isang matinding malamig na hangin ang dumaan sa aming katawan. At sa likod namin, may nakita kaming isang nilalang na may matalim na mga kuko at mga mapupulang mata. Lahat kami ay natulala at hindi makagalaw. Umalis na tayo, sigaw ko, at mabilis kaming tumakbo.
Sa gitna ng takot, narinig namin ang kaluskos ng mga paang sumusunod sa amin. Lumingon kami. Wala namang ibang tao o hayop kaming nakita. Pero ang takot na nararamdaman namin ay hindi mawala. Nang makabalik kami sa baryo, sinabi ng isang matanda na ang nilalang na nakita namin ay isang aswang na hindi madaling makita ng mga tao. Simula noon, hindi na kami muling nagpunta sa talon na yon. Bihira na rin ako makauwi sa Bicol kasi dito na ako nakatira sa Maynila. Salamat sa pagpili ng kwento. Ako si Eliseo at may isang karanasan ako na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap. Sa isang baryo sa Bicol, may isang lumang tindahan sa kanto. Madalas kong binabaybay ang daan doon tuwing hating gabi dahil sa trabaho ko. Hindi ko akalain na ang tindahan na yon ay may madilim na lihim. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, napansin kong may ilaw pa sa loob ng tindahan. Alam kong sarado na ang lahat sa oras na yon, kaya't nagsimula akong magtaka. Nilapitan ko ang tindahan at nagtangka akong magtanong kung may bukas pa. Nang buksan ko ang pinto, bumalot ang malamig na hangin sa akin mula sa loob. Pwede po bang magtanong? Tanong ko. Ngunit walang sumagot. Ang aking mga mata ay dahan-dahang sumilip sa loob at nakita ko ang isang matandang tendera. Nakaupo siya sa likod ng lamesa, ngunit hindi ko siya matanaw ng maayos dahil sa mahina ang ilaw sa loob. Bakit po kayo gising pa? Tanong ko. Ngunit nang mag-angat siya ng ulo, wala siyang mata. Napahawak ako sa pinto at napaatras. At sa loob ng ilang segundo, biglang nawala ang matanda. Namatay ang ilaw. At ang buong tindahan ay naging madilim. Tumakbo ako ng mabilis palayo at hindi na nagbalik doon. Pagbalik ko sa baryo kinabukasan, sinabi ng mga matatanda na ang tindahan ay isinara na ng mga tao ilang taon na ang nakakalipas at wala ng tindera roon. Simula noon, hindi ko na naririnig ang anumang ingay o nakita ang tindahan sa kanto. Pero hindi ko pa rin makalimutan yung karanasan kong yun. Ako si Julius at may nangyaring kakaiba sa amin sa baryo namin sa Bicol na hindi ko kailanman makakalimutan. Malapit lang sa bahay namin ang isang malaking puno ng balete at sabi ng mga matatanda may mga nilalang daw na naninirahan doon. Kadalasan, pinapaalalahanan kami ng mga lolo't lola namin na huwag magtangkang lumapit sa puno kapag hating gabi. Dahil may mga kwento sila ng mga taong nawawala na nahanap na lang sa paligid ng puno. Nanginginig at halos wala nang malay. Isang gabi, naisipan kong maglakad-lakad sa labas ng bahay. Walang kuryente sa aming baryo, kaya madilim ang paligid. Habang papalapit ako sa puno ng balete, napansin kong may mga mata na nagmamasid mula sa itaas ng puno. Hindi ko agad maintindihan kung anong klaseng mata yon. Ang mga mata ay kulay dilaw. Dahan-dahan akong lumingon, pero wala akong makita sa paligid. Nang magpatuloy ako, biglang may malamig na hangin na dumaan at sa ilalim ng puno may narinig akong may hinang sigaw. Tumakbo ako pa uwi, ngunit ang hangin ay tila sumusunod sa akin. Bigla akong napahinto nang makita akong may isang maliit na nilalang na nakatayo sa tabi ng puno. Maliit at balingkinitan, may mahabang pangil at kulay itim ang balat.
Hindi ko na alam kung ano iyon, pero pakiramdam ko, isa itong nilalang na hindi dapat makita ng tao. Nagpadali akong tumakbo pa uwi, at pagdating ko sa bahay, nagdasal ako ng taimtim. Kinabukasan, tinanong ko ang lolo't lola ko tungkol sa nangyari. At sinabi nila na ang puno ng balete ay isang puok ng mga nilalang. Wala na din ako sa Bicol dahil nandito na ako nagtatrabaho sa Maynila. Minsan-minsan, nagbabakasyon ako sa Bicol. Kaso matagal na doon namatay ang puno ng balete sa baryo namin. Ako si Melody. Mahilig ako mag-ukay-ukay. Kaya nang mapadaan ako sa isang lumang tindahan sa isang iskinita, hindi ko na napigilang pumasok. May kakaiba sa tindahang ito. Madilim ang loob, amoy lumang kahoy, at halos walang tao maliban sa tindera na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at nagsimula ng maghalongkat ng mga damit. Napahinto ako nang makita ko ang isang pulang bestida. Napakaganda ng tela, parang mamahaling damit na bihira mong makikita sa ukay-ukay. Nang hawakan ko ito, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Palingon ako, wala namang ibang tao sa tindahan. Dinala ko ang bestida sa tindera para bayaran. Habang inaabot ko ang pera, bigla siya nagsalita. Sigurado ka bang bibilin mo yan, Iha? Medyo kinabahan ako, pero ngumiti lang ako at tumango. Hindi ko na pinansin ang pag-aalalang nasa mukha niya. Pag-uwi ko, agad ko isinuot ang bestida sa harapan ng salamin. Sakto ito sa akin. Parang sa akin mismo sinukat ang damit na to. Habang iniikot ko ang sarili ko para tignan ang fit, parang may anino akong nakita sa likod ko. Bigla akong kinilabutan. Napapikit ako saglit para huminga ng malalim. Baka guni-guni ko lang. Pero nang dumilat ako, may babaeng nakatayo sa likod ko. Namumutla siya, duguan, at suot ang parehong bestida. Bago pa ako makasigaw, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. At sa isang iglap, bumulong siya sa akin. Ako si Elena. At yan ay akin. Napatakbo ako palabas ng kwarto at sinabi ko ang nangyari kay mama. Pero hindi siya naniwala. Makalipas ang ilang oras, bumalik ako sa kwarto ko at nagulat ako dahil wala na ang bestida. Tawagin niyo na lang akong Harvey. Mahilig ako maghanap ng vintage na sapatos sa ukay-ukay. Kaya nang makakita ako ng isang pares ng itim na leather boots na parang bago pa, hindi ako nagdalawang isip na bilhin ito. Mura lang at ang ganda pa ng disenyo. Habang inaabot ko ang bayad, napansin kong tulala ang tindera. Hindi siya nakangiti, parang may gustong sabihin, pero pinili na lang manahimik. Pag-uwi ko, agad kong isinuot ang sapatos. Sakto sa akin. Parang ako talaga ang may-ari nito. Pero sa sandaling tumapak ako sa sahig, may naramdaman akong kakaiba. Parang mabigat ang sapatos. At may naririnig akong may hinang tunog. Kahit hindi naman ako gumagalaw. Hinayaan ko na lang ang pakiramdam ko na yun at lumabas ng bahay. Habang naglalakad sa kalye, napansin kong may mga taong nakatingin sa akin, lalo na sa paa ko.
May isang matandang babae pa nga na tumuro sa sapatos ko at biglang umiwas na parang takot. Napakunot na ako at tumingin sa baba. Doon ko nakita ang bakas ng mga pulang yapak na naiiwan ng suot kong sapatos. Biglang lumamig ang paligid. Minto ako sa paglalakad. Pero may narinig pa rin akong mga yabag. Mabibigat, papalapit. Nang lingunin ko ang likod ko, nakita ko ang isang lalaking duguan at nakaturo sa paa ko. Bago pa ako makatakbo, bumulong siya sa akin. "Ibalik mo ang sapatos ko." Tumakbo ako habang suot ang sapatos. Nung malayo na ako sa lalaking duguan, agad kong hinubad ang sapatos at iniwan sa gilid ng kalsada bago umuwi sa bahay namin. Kinabukasan, bumalik ako sa lugar kung saan ko iniwan ang sapatos. Pero wala na ito doon. Hindi ko alam kung kinuha ng mga taong kalye o yung mismong lalaking duguan ang kumuha. Pero wala na akong pakialam. Ang importante, wala na ito sa akin. Ako si Monica. Hindi ako mahilig sa mga lumang laruan. Pero may kung anong humila sa akin nang makita ko ang isang antigong manika sa isang ukay-ukay sa probinsya. Maputi ang mukha nito. May mahabang kulot na buhok at suot ang isang lumang puting dress. Maganda yan, Iha. Pero, sigurado ka bang gusto mo yan? Sabi ng matandang tindera. Medyo nagduda ako, pero mura lang ang presyo, kaya binili ko na rin. Pag-uwi ko, inilagay ko ang manika sa isang estante sa kwarto ko. Habang nakahiga ako sa kama, parang may nakatingin sa akin. Nang tignan ko ang manika, parang gumalaw ang ulo nito ng bahagya. Guni-guni ko lang siguro. Kinabukasan, nagising ako na nakaharap na sa akin ang manika. Kahit hindi naman ganun ang pwesto niya kagabi. Kinilabutan ako, pero hindi ko na lang pinansin. Habang lumilipas ang araw, may naririnig na akong may hinang tawa sa 10 oras ng gabi. Minsan, parang may kumakaluskos sa tabi ng kama ko. Isang beses, nagising ako na nasa kama ko na ang manika. Yakap-yakap ako. Nang hindi ko na matiis, dinala ko ito pabalik sa ukay-ukay. Pero laking gulat ko nang sabihin ng tendera, Iha, hindi kami nagbebenta ng mga manika. Napaatras ako. Nang tignan ko ang dala kong manika, nakangiti na ito ng malaki. Pero ang nakakapagtaka, iba na din ang tendera. Hindi ito ang nagbenta sa akin ng manikang dala ko. Habang naglalakad ako pa uwi, may nakita kong basurahan at agad kong tinapon doon ang manika. At agad na din ako nagdesisyon na umuwi sa bahay. Sa kabutihang palad, hindi na ito sumunod sa akin sa bahay. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbasa ng kwento. Ako si Isabel at mahilig ako mag-ukay-ukay, lalo na sa mga lumang gamit pang bahay. Isang araw, napadaan ako sa isang maliit na tindahan sa isang lumang kalsada. Napansin ko agad ang isang antigong salamin na nakasandal sa dingding. Maganda ang ukit ng kahoy sa gilid nito. At kahit mukhang luma, malinaw pa rin ang refleksyon. Habang tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, parang may anino sa likuran ko. Isang madilim na hugis ng isang tao. Napalingon ako, pero wala namang ibang tao sa tindahan maliban sa tendera. Maganda yan,
Pero tandaan mo, huwag kang magpapakita ng takot, sabi ng tindera. Hindi ko na lang pinansin ang babalaan niya. Binili ko ang salamin at dinala pa uwi. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng buhok sa harap ng salamin, may napansin akong kakaiba. Ang refleksyon ko ay hindi gumagalaw kasabay ko. Parang may kaunting delay. At sa isang iglap, ang refleksyon ko ay ngumiti. Kahit hindi naman ako nakangiti. Napaatras ako. Nang lingunin ko ang kama ko, nakita kong wala namang talagang ibang tao roon. Ngunit, nang bumalik ang tingin ko sa salamin, may isang babae sa likod ko. Mahaba ang buhok na natatakpan ang kalahati ng kanyang muka. At dahan-dahang lumalapit. Sinubukan kong tumakbo, pero hindi ako makagalaw. Dahan-dahang lumabas ang kamay niya mula sa loob ng salamin at hinawakan ako sa balikat. Ngayon, ikaw naman ang nasa loob. Bago pa ako makasigaw, nagdilim ang paligid. At ang huling nakita ko ay ang sarili ko, nakangiti sa loob ng salamin. Bigla akong napabalikwas ng bangon. Panaginip lang pala at nasa tabi ko si mama at ang kanyang itsura ay halatang nag-aalala. Kanina pa daw nila ako ginigising kasi para daw akong binabangungot. Nang tignan ko ang salamin, wala na ito kung saan ko ito nilagay. Hindi ko alam kung saan napunta, pero pinabayaan ko na lang. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rizalyn. Trip na trip kong bumili ng mga vintage accessories. Kaya nang makita ko ang isang lumang pilak na kwintas sa isang ukay-ukay, agad akong natuwa. May maliit itong pendant na hugis puso. At kahit medyo kupas na, may kakaibang ganda ito. Habang hawak ko ang kwintas, napansin kong nakatingin sa akin ang tindera. Matanda na siya, may kulubot na muka. Pero naisipan ko na agad na bayaran ito sa matanda. Baka mabili pa ng iba. Pag-uwi, agad kong isinuot ang kwintas. Tamang-tama ang haba nito sa liig ko. Ngunit, nang kumarap ako sa salamin, parang humihigpit ang kwintas. Nahihirapan akong huminga. Nagpapanik ako at sinubukan alisin ito. Pero hindi bumubukas ang lock nito. Parang may hindi nakikitang kamay na humihila sa akin. At sa sulok ng kwarto, may nakita kong anino. Isang babae. May mahabang buhok na tumatakip sa kanyang katawan. Bago ako mawala ng malay, narinig ko siyang bumulong. Ibalik mo yan sa akin. Hindi yan sa'yo. Nang magising ako, nasa leeg ko pa rin ang kwintas. Pero nagdesisyon akong itapon ito dahil pakiramdam ko may dala itong masamang nakaraan. Kaya hindi na ako nang hinayang. Ako si Marky. Isang araw, nag-ahanap ako ng jacket sa ukay-ukay dahil gagamitin ko ito kasi bumili ako ng motor. Ang gusto kong jacket ay yung mukhang vintage at may nakita akong isang itim na jacket na sobrang lambot ng tela at mukhang bago pa. Sakto rin ang sukat sa akin kaya agad ko itong binili. Nang makauwi ako sa bahay, agad kong sinuot ang jacket. Napaka-komportable nito.
mainit sa katawan at parang niyayakap ako. Pero habang lumilipas ang oras, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may bumibigat sa balikat ko at tila may malamig na hangin na dumadaloy sa likod ko kahit sarado lahat ng bintana. Lumabas ako para bumili ng pagkain sa convenience store. Habang nagmumotor, napansin kong parang may nakasunod sa akin. Sa gilid ng paningin ko, may anino akong nakikita. Madilim at mataas na nakasunod sa pag-abante ko. Tumingin ako sa salamin ng isang nakaparadang kotse at doon ko nakita, hindi lang ako ang nakasuot ng jacket. May nakayakap sa akin mula sa likod. Isang lalaking walang muka. Mahigpit ang hawak sa balikat ko. May malamig na boses na bumulong sa tenga ko. Salamat sa pagsuot ng jacket ko. Ngayon, ikaw na ang susunod sa akin. Biglang nadulas ang motor ko sa di ko malamang dahilan. Habang nadadaganan ako ng motor ko, nakita ko yung lalaki sa harap ko, nakatayo at nakangiti. Pero agad siyang natabunan ng mga tao dahil lumapit sila sa akin para tulungan akong tumayo. Nang makatayo ako, laking gulat ko dahil wala na ang lalaki. Hindi na ako tumuloy ng convenience store. Nung pauwi na ako, nagtaka ako dahil wala na ang jacket. Hindi ko alam kung paano nawala sa katawan ko o bakit nawala. Pero hinayaan ko na lang at umuwi na ako sa bahay.